Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shoutout sa inyo ha. Medyo hindi mo na maka-shoutout kasi ang haba nitong video na 'to. Ito yung compilation ng mga, na-caught on camera daw na multo. Medyo matagal na 'tong episode na ito na misteryo, eh. Pero gusto ko rin kasing reactan 'to dahil yung ibang ibang pinakita dito ay napanood ko na dati nung bata ako, na gusto kong ma-revisit ngayon. 'Di ba? Now, may mga nagre-request sa'kin na reakan ko daw ito, yung kay Agassi Ching. Pero mga ma'am at sir kasi, ito ay halos 1 oras na video. Ganito 'no, 'pag mga ganito kahabang video kasi, bigyan niyo ako ng timestamp. Alin dun yung rereakan ko na part. Kasi kung rereakan ko ito ng, buong-buo, 1 hour yan, dodoble yan, magiging 2 hours na yan, 2 hours niyo ako makikita. 2 hours kayo magagalit sa akin, 'di ba? Bigyan niyo ako ng timestamp, 'no? Now, balik tayo dito, 'no? Dito sa ating pag-uusapan, ako na yung nagsasabi ayon sa disclaimer ko, 'di ba? Nagbibigay naman ako ng disclaimer, pakibasa na lang. Makikita niyo naman diyan. Huwag niyo akong pipigilan magsalita, 'di ba? May kalayaan tayong pamamahayag. May nagsasabi na, "Hindi ka kasi ano, eh, naninira ka kasi." Naninira ka kasi. 'Di ba? Eh, kung tingin niyo naninira ako, 'di file a case. Kaya lang kahit anong gawin niyo, hindi magi-stand kasi paranormal kasi ang basis natin. Hindi tatanggapin sa ano, sa korte, 'di ba? Tsaka ang pagde-debunk never na naninira 'yon. Naghahanap nga tayo ng truth dun sa video na pinablik, eh. Nagmumukhang paninira lang sa inyo dahil iyakin kayo. Ako na magsasabi sa inyo na 'pag hindi niyo nagugustuhan yung naririnig ko, huwag kayo maniwala sa akin. Ako na mismo yung nagsasabi sa inyo. 'Pag hindi niyo nagustuhan yung narinig niyo sa akin, kasi dito sa channel ko talaga, hindi ko mabe-baby yung ano, yung gusto niyo. Ang hinahanap niyo kasi minsan confirmation, eh. Do'n sa napanood niyo na naniwala kayo, gusto niyong makumpirma na totoo. Ngayon kung hindi niyo nakumpirma na totoo yung napanood niyo, na napaniwala kayo, aawayin niyo naman ako. Ano naman ang kinalaman ko do'n? 'Di ba? Kung tiniis niyo kung panoorin, gano'n talaga. 'Yun ang sasabihin ko, recorded na ito, eh. Kung ano masasabi ko dito, hindi ko na puwedeng baguhin para iayon na sumarap yung pakiramdam niyo. 'Di ba? Kung nagawa niyong tiisin akong panoorin, eh, di tiisin niyo rin yung maririnig niyo sa akin. Huwag niyo ko awayin. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, eh, 'no, kung nabu-bullshit-an kayo sa sinasabi ko, eh, di 'wag na kayo maniwala. Ako na nagsasabi, 'wag niyo akong paniwalaan. 'Di ba? Anyway, proceed tayo 'no dito sa video. Panoorin natin. Dr. Lucas Isguera. Sa pelikulang Patient X, si Richard Gutierrez ay gumanap bilang isang doktor na naghahanap ng kasagutan sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nandito na sila. Pero hindi lang pala siya ang nag-iisang rumoronda sa set ng ospital sa pelikula. May ibang umi-eksena sa likod ng kamera. Sa larawang ito ng supervising producer na si Joey Abacan, maaninag ang anino ng isang balingkinitang babae sa kanyang Paano mo nalamang babae 'to? Paano niyo nalamang babae? 'Di ba puwedeng nung una ito 'no, nung una akala ko shadow ni Richard Gutierrez. Meron pa pala siyang isang shadow dito 'no. Ayan 'no, may isang shadow pa siya dito. So kanino ito? Well, ito naman ang theory ko 'no, theory ko. May magagalit na naman sa'kin. Feeling ko shadow din ito ni ano, ni Richard Gutierrez. Feeling ko shadow niya rin 'to. Nagkataon lang na multiple ang light source, eh. Kung mapapansin niyo dito, may light na sa baba na paakyat.
At yung shadow, siya yung nagkakas nakadugtong sa kanya eh. Then meron ding shadow dito, may light source din dito na galing sa taas na tumatama dito, na yun naman na nagkakas netong sa baba. Feeling ko multiple light source lang ito. Well, I could be wrong ha. Yung mga maalam dyan sa ano, tama ba yung sinabi ko? Na kung hindi tama, wala naman ako magagawa dun. Diba? Pero, may dalawang flashlight ba ako dito? Kasi feeling ko pwedeng mangyari yun eh. Na dalawa yung, nangyayari yata yan. Dalawa yung shadow na kinakast. Likuran. Lalo na kung multiple light source nga. Isa dito, kasi kung makikita mo dito sa may bandang baba, Araw ito sa maaninang camera. Sa larawang ito ng tama ha, supervising producer na si Joey Abacan, maaninag ang kasi banda dito maliwanag min eh. May light na pataas, may light din na pababa. Kasi studio ito eh. Naalala niyo yung pag dinidiscuss yung yung 'di ba peke daw yung Apollo moon landing. Yung pag-landing daw sa buwan, 'di ba peke daw 'yun. May tinutukoy din doon na multiple light source eh. Na parang ganito din yung resulta. Well, yun ang masasabi ko dito. Now, kung totoo ito para sa inyo, di totoo. Wala tayong magiging problema. anino ng isang balingkinitang babae sa kanyang likuran. Kuha raw ito sa mismong set ng pelikula sa Kasi ano yun eh, yung para sabihin mo na babae ito, parang psychological priming yun eh. Diba? Siyempre, dahil na psychological priming mo kami na babae ito, babae na talaga ang magiging itsura niyan. Kasi kung titingnan mo, umaano naman sa action ni Richard Gutierrez, yung umaayon naman sa action niya yung korte ng shadow eh. 'Di ba? Na nakaganon din eh. 'Di ba? Medyo stretch lang siya dahil ang light source nga nandito sa may bandang ilalim na ginaganon. Maliwanag itong ganito niya eh. Dahil maliwanag ang ganito niya, ibig sabihin magkakast yan dito. Tapos may light din dito. Kaya medyo matabang yung shadow niya dito sa kabila kasi hindi ganun kalakas yung ilaw pababa. 'Di ba? Well, bahala kayo no. Basta yun lang ang masasabi ko. Kung tatanungin niyo ako na convince ako multo to, hindi. Kung feeling niyo multo to, go ahead. 'Di ba? Walang problema. Manila Boys Town. Kung minsan ay hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit nahuhuli naman daw sa mga kamera. Ito, mga multo, na nahuli sa video at litrato. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Ito yung matagal ko nang hinahanap na footage. Matagal na ito eh. Yung nakaka-capture nito, hindi ito yung digital na camera ha. Film pa yung gamit nito eh. Correct me if I'm wrong nung time na to. Hindi pa uso ang digital camera eh. It's either may sinadya silang babae na bata na pinag-costume nila or sadyang totoo itong video na to. Mamaya, ito inaabangan ko eh. Alasan ng pandinig. Palawakan ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Forward natin eh. Ang horror film na pinangunahan ni Richard Gutierrez at Christine Rey. Tingnan natin paliwanag nung The scenes. Tingnan natin paliwanag. Baka may explanation sila na hindi doon sa theory ko. Hindi tutugma. Tingnan natin. The place where they would take the picture, parang for the poster ni Heart Evangelista, who was actually Si Heart. replaced by Christine. You're supposed to be sitting doon sa may bed. It was just a small room. Umalis yung mga lightmen because finished na yung lighting. And then I told Sabi niya. umalis yung mga lightmen because
finish na yung lighting. And then, So, inaano niya na finish na daw yung lighting. I told my project manager, sabi ko, kunin mo ako ng litrato. Nandito ang door. Si Joey, nakapaganto yung Si Tracy Garcia ang Ito nga kung makikita mo kung makikita mo dito sa shadow ni ate, multiple din yung shadow Malinaw itong nasa baba at at the same time, meron din shadow siya dito. Tinan mo ha? naturang litrato yung Tinan mo ha? Ayun dalawa din ang kinakas niyang shadow Isa dito sa baba, isa dito sa taas. So meaning, may logic yung sinasabi ko. Ayan kita nyo naman Tracy Dalawa yung nakakas niyang siya, isang matabang at isang matapang na shadow. Arrgh! Garcia ang kumuha ng naturang litrato ni Joey. Ayon sa kanya, sila lang ang nasa loob ng kwarto nung kinuha niya ang litrato. Yan, yung mga sila lang ang nasa loob ng kwarto, ganyan. Yan ay ano nila, words nila yon. Wala naman magpo-prove nun ko siya, we were diagonal from each other. Konting zoom lang ng konti para makuha kasi medyo malayo naman ang position ko na nasa pinto lang ako na kinukunan ko siya. Nagulat na lang ako kasi parang may lumitaw na parang image Hindi na-establish natin na dalawa talaga ang kinakas ng shadow ng isang na shadow ng parang babaeng nakapusot, hindi mo maintindihan. After the picture, Diba? parang I felt something medyo parang ang weird naman itong place na to. Papapicture pa kami na Richard. Bukod sa litratong ito, may ilan misteryosong pasyente rin daw ang dumalaw sa set ng Patient X. Mga paredolya naman na ito. Minabuti ng aming team na balikan ang Manila Boys Town at imbestigahan ang sinasabing mga lugar kung saan nga di umano may mga multong nakunan ng litrato. Para lang Jay, buksan mo na yung ilaw na yan, ha? Kasama ang mga eksperto, susubukan ng aming team na gayahin ang Very good, very good, very good. Gagayahin nila kung ano yung magiging result. mismong building na pinagkunan ng litrato. Ay, kasama ko Dapat identical yung lighting ha. Identical dapat yung lighting. Make sure nyo ba na double Si lighting? Sir Alex and Sir Bong, a professional photographer and a paranormal consultant. So, subukan na ni-recreate itong shot ni Sir Joey Patay na daw yan yung si Sir Alex, no? Abacan dun sa Patient X. Tama po ba yung, sir, yung lighting conditions natin to try and recreate this shot? Yeah, I think we need one light na main kasi to nagpo-project na shadow below. So, nasa ganong angle. Tapos may isang fill light. Okay. To, So, I just have a few questions regarding this photo nga. Medyo ganun ako dual opinion ako Parang first of all, magkaiba yung consistency ng shadows nila. Mas dark yung sa multo nga. Tapos, pero, ba't parang may manggas siya? Parang siyang may sleeves doon. pwede mo kung Parang Mukha naka-lab coat. Ano na yon? Confirmation bias na yon. May manggas din naman itong ano Itong nagpa-picture Dami na sigurong inis na inis sa akin ngayon, no? Huwag may inis sa akin, nagkukwentuhan lang naman tayo. Hindi kung kayo yung tama, wala naman ako magagawa, di ba? May madiskubre kaya tayong paliwanag para sa mga larawan ng kababalaghan? Glare o multo? Ano nga ba ang mga kakaibang imahe na lumalabas sa camera minsan? Ito ang ikinonsulta namin sa mga eksperto. Ito ang litrato ni Joey Abacan nang magpakuha siya sa loob ng Boys Town. Ito naman ang litrato na produkto ng aming eksperimento. yun nga, kinalabasan ng recreation namin. Posible ngang ma-recreate yung shot, pero, yun pa rin yung pero, iba pa rin yung
consistency dito sa... Kasi hindi nyo naman na-duplicate yung kung ano yung light source nun eh. Wala naman kayong reference eh. Kung paano ang setup ng lighting nila yun eh. Ang nakita nyo lang talaga yung picture lang. Pero na-prove natin na pwedeng mag-cast ng dalawang shadow. shot ni That alone, debunk na ito. 'Di ba? Adjustment na lang ng lighting yan eh. Sir Joey. I would really say na ano yan. We're talking about two different shadows here. We're talking about the shadow na Siyempre, si Sir Alex, pipilit niyang paranormal yun, 'di ba? recreated and the shadow that's actually behind Joey at that time. And to... Kasi ano eh, ang kailangan establish mo dyan, nagkakas ng dalawang shadow eh. Isang shadow mo at isang shadow na mag-aano. Tsaka, yung likod nito, di ba? Yung difference niya dito sa ano, iba yung, meron pang isang lighting na nakuha pa pala dito eh, sa taas eh. Hindi lang yung ginagamit nyo na lighting. Hindi nyo 100% na copy yung positioning ng ano. Tsaka ang pinang picture dito, feeling ko cellphone lang eh. Kasi ganyan ka low res eh. Yung kay ano, kay Kalbo, ano, tawag dyan, DSLR. Ang litrato na produkto ng aming eksperimento. Yun nga, yung kinalabasan ng recreation namin, posible ngang ma-recreate yung shot consistency dito sa shot ni Sir Joey. I would really say na ano yan. We're talking about two different shadows here. We're talking about the shadow na what we've recreated and the shadow that's actually behind Joey at that time. And to compare also the body type, It is very different. Yeah. etong shadow ni Sir Joey talaga is looks like him, pero this Hindi, yung body type, ano yan eh, due to distortion ng ano eh. Due to distortion ng light yan eh. Kahit di naman itong recreation nyo, biro mo yung ulo mo dito, korting itlog. Unfair naman kung sasabihin mo na ano, na iba yung shadow, di ba? Hindi. Hindi pasado sa argument. It's a spirit. Also, remnants of memories yan. Sometimes kasi na-store Hindi makapalag yung professional photographer eh. considering na iba yung ilaw natin Considering kaysa sa everything. movie lights. Because it's not the light ang consideration yan. Ang consideration is the body built eh. Ang kinukonsider. Hindi. O sige, granting na body built ano, para ako nakikipagdebate sa ano eh. Eh bakit itong ano, shadow ni Sir Eigenman ganyan din? Hindi naman ganyan ang body built niya eh. Ganyan ba kapayat yung kay ano? Sa ano 'yon? Sa distortion ng shadow 'yon, sa positioning ng lighting. Eh dito nga sa recreation nyo, oblong yung ulo eh. Oblong ba ang ulo ni ni Sir Eigenman? Sir Ryan? Hindi naman, 'di ba? Weak argument 'yun. Hindi ko i-accept. I'm still thinking as a photographer, so I cannot eliminate a natural explanation. So Nahihiya na lang to si professional photographer eh. Na I'm not denying the reality of the spirit. It just so happened that as a photographer, hindi ko pa na-eliminate all the real world explanation. Ano yung pwedeng explanation for the difference of consistency kasi di ba nga kung ghost siya or spirit, parang the form lang of the image, pero this one nga detalyado siya eh. Hindi. Quote nga. Ano mo lang yan, na psychological priming ka nung kumuha. Sinabi kasi sa'yo na babae yun. Eh, in reality, hindi naman natin alam kung babae talaga yan eh. Kaya yun ang hahawakan mo. Shows a doctor who likes to visit the place. Because this Tapos ito, umiiral na yung yung confirmation bias nung paranormal consultant nila. shows a doctor who likes to visit the place. Because this used to be a place Hindi na makasingit yung yung photographer. detained juveniles are placed noon. And they're very strict on medical requirements.
lilibutin natin the rest of the building. Ako kaya sa iba pang floors. Yung ibang Salamin. Dumiretso na kami sa ikatlong palapag para puntahan ang kwarto kung saan nagpakita umano ang anino. Hindi pinalampas ng aming kamera ang bawat sulok ng gusali. Lahat kami nagbabaka sakali na ang anino o ibang elemento man ay magpakitang muli. Ang paniwala ko sa experience ko rito is that meron, pero I don't see them more as ghosts per se or souls, pero I see them more or less as elementals na mas madalas na dumadaan dito. Dahil kasi I think bakante itong lugar na to eh. Ang mga larawang aking nakunan ay pinasuri sa spirit photographer at paranormal consultant na si Alex. punong-puno na ng personal bias ito eh, syempre, di ba? If it is a flash, then it's a flash. Pero ang issue, parang masyadong mukhang tao. Masyadong mukha. Pag nag-flash yan, it's like that. Hindi naman Kung mukhang tao yan, edi paredolya. Hindi naman definitive yung mukha eh. lumalabas. Kumorte lang. Di ba, maraming bagay na kumukorte naman talaga ng mukha, kahit hindi naman talaga mukhang tao. As long as may nakikita kang dalawang mata, ilong, bibig. Eh, ano na, dun, mas interested ako dun sa ano, puro paredolya na ito eh. Task yan. Bakit siya lang? Nila. Photographer ako ang Ako aminin ko meron parang korte na nandoon. Hindi ko masabi kung Binawi yung babae yun. Kung naghanap sila ng babae, baka babae yung nakikita nila. Photographer ako ang makikita ko madumi yung lens o madumi yung salamin. Iba rin ang kanyang paglalarawan sa mga misteryosong litrato. Pag ang mga DSLR, mga digital SLR minsan na overuse, nagkakaroon ng hotspot. Ang hotspot sa digital na camera, minsan may makikita kang white dot na dating wala doon. Ano na natin, forward natin yan, mga ano, Lord. Pero alam nyo, nung nasama ako sa shoot ng KMJS, namulat ako sa realidad na may intervention sila eh. Nangyayari yon sa post-production, hindi doon sa mismong shoot. 'Di ba? Kaya kung halimbawa yung pagbibintangan nyo yung mga nagigess sa KMJS na namimeke, more on nangyayari yung magic feeling ko sa post-production. Tsaka habang nagsushoot sa KMJS, wala naman silang wala naman silang interest dun sa ginagawa nung nung nag-i-investigate eh. Parang ang habol lang talaga nila makakuha ng footage. Kasi na-experience namin yan nung nandun kami. Alam mo yun, yung ibang nag-video, alam mo, nagsi-cellphone lang sa tabi, nagsisigarilyo doon sa gilid. Yung hindi sila although na nandun sila, nag-video sila, hindi sila enthusiastic, wala silang interest. Parang sa kanila makakuha lang talaga ng footage. Tapos pag nakakuha sila ng footage, pagdating na sa studio, pag ini-edit na, doon na sila magmamagic. Kung ano yung makikreate nilang istorya doon sa footage na nakuha nila. Kaya pag mga TV shows na ganito, mukhang tama yung sinasabi ng iba na kasi ang hinahabol kasi dito yung yung entertainment value talaga eh. Hindi naman ito katulad ng mga documentary talaga na yung ipapakita sa iyo yung totoo. Kasi yung totoo kasi boring yun eh. Boring talaga pag totoo yung gagawin eh. Pero pag yung alam mo na, lalagyan ng betchin, lagyan ng magic sarap yung para magkaroon ng lasa. I hope nagigets yung ibig ko sabihin. Forward natin. Minsan, Programa na lang ng imahe Ito yung pinaka ko. na video na kanilang kinukunan kung minsan GMA at QTV. Sa dinami-raming video na kanilang kinukunan, kung minsan ay may mga di maipaliwanag na mga elemento na bigla na lang sumusulpot. Ito yung gusto kong ma-debunk. Yan Gaya na lang ng imahe ng batang babaeng ito nakuha sa shoot ng programang Lovely Day
noong October 2007. Dati kasi researcher ako ng Lovey Day. Nag-shoot kami sa Antipolo Hotel para sa Halloween special namin. Ewan ko, medyo kakaiba yung, parang mabigat yung hangin, parang ganun. So sila nag-shoot. Ako, kinuha ko yung mini DV namin para kuha ko ng ibang material. Tapos nakita namin dun sa camera, may babaeng nakatalikod na nakadress. Eh, hindi ko naman maalala na may Hindi ito yung footage na hinahanap ko eh. Ang footage na hinahanap ko yung sa Brigada 7, parang nirecreate nila ito eh. Hindi ito yun. Kasi yung footage na nasa Brigada 7 nung dati, parang i-stretch yung paa. Nasa left side naman yun. Ito, parang copy lang ito nun. Feeling ko fake ito. Hindi pa ito, kung nanonood ka, Magandang Gabi Bayan ba yun? Or Investigador yata? Ganito din, pero hindi ito yun. Akala ko ito yun. 90s nangyari, nagtaka nga ako 2007. Kasi may isa pang footage na 90s. Ayun naman, nakita, batang-bata talaga na lumiyad yung paa. Hindi ito yun. Mukhang feeling ko fake ito. Feeling ko lang ha. I could be wrong. yung nakatalikod na nakadress. Eh, hindi ko naman maalala na may kasama ako doon. So, ang ginawa namin, tinawag namin caretaker. Kinausap namin siya kung meron nga bang ganito. Kasi may mga anak din siya, mga babae. Tinanong namin kung nasa yung mga anak niya. Nandun daw. So, inisip ko, baka isa lang sa mga anak niya. Nung tinignan namin yung mga anak niya, wala namang ganung nakadress kasi lahat ng anak niya naka-shorts tapos medyo maikli lang yung buhok. Did you do your own research to find out kung sino nga yung batang yan? Hindi, kasi sabi sa amin ng caretaker, may nakikita din siyang ganon na bata daw. Ganong itsura. So sabi niya, baka nga yun din yung nakikita niya. Parang ano daw siya parang Amerikanong babae. Animoy, isang batang babae rin ang... Hindi yun yung akala ko ito yun eh. Hindi ito yung hinahanap ko. Ang original nito yung 90s eh. Ito copy lang nila ito. I think Brigada 7 yata yung original nito. Ganyan na ganyan din yun. Kaya lang, yun ay sumilip naman dito sa bandang kaliwa. Hindi siya sa kanan. Pero ganito din yung forma. Hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon hinahanap ko yung footage na yun eh. Pag nahanap ko yung footage na yun, ibabangga ko to dito. Na mapuprove no, na kinopya nila yung konsepto nun. Ito kasi, ito no, wait lang ha. Parang ano daw siya parang Amerikanong babae. Pwede kasing ang mangyari, ito ay nakasampay na t-shirt, dalawa. Isang puti, isang... Yung talaga, yun nasa Brigada 7 no, nakita mo talaga yung paa na lumiyad eh. 'Di ba? Ito, it could be anything to eh. Isang nakasampay na ganyan, isang basta mukha nga naman siya mukha siyang buhok tapos nakapalda, 'di ba? Parang tayo na lang ang nag-made up sa isip natin na multo ito eh. Pero yun talaga pag nahalungkat ko yun, yung baka Magandang Gabi Bayan yata. Magandang Gabi Bayan ba yun? Alam ko nag-Halloween special din yung investigador dati, di ba? Yung si Mike Enriquez. Ang format parang investigador nun dati, yung Malatulfo yun eh, yung may sumbungan ng bayan yun, di ba dati? Ngayon, parang wish ko lang na ang format ng investigador, mga later part na eh. Or Brigada 7. Pero tingnan natin, hahanapin ko yun. Animoy, isang batang babae rin ang nakitang bigla na lang dumaan sa harap ng kamera habang nag-i-interview ang isang segment producer ng QTV program na Women's Desk.
Sa Baguio kasi yon. Habang nag-shoot kami ng interview, ang nandun lang sa loob ng bahay is yung staff ng show. In-scan namin yung tape. Parang 1 second or 2 seconds lang yata yung bilis nung pagdaan ng babae. Tape Bata siya, talaga eh. naka-red. Parang naka-red yung uniform. Pag nag-shoot, bawal na bawal yung merong dadaan sa harap ng camera, hindi ba? So, napaka-imposible na hindi namin mapapansin yon or magkakat kami. Ito, wait ha. Kukontrahin ko na naman. Imposible na hindi namin mapapansin yon or magkakat kami. Di ba? Mabilis eh. Mabilis. Pwede. Ito yung nakikita ko. Pwede. Sige, walang dumaan sa harap. Baka yan ay kamay nyo na napaganon or balabal something na gumanon sa harap ng ano. Kasi yung sinasabi mo na bata na nakita, parang lang yun eh. Show. Hindi naman siya tukoy na bata talaga. Namin yung tape. Parang 1 second or 2 seconds lang yata yung bilis Milliseconds nga lang eh. nung pagdaan ng babae. Bata siya na naka-red. Parang naka-red yung uniform. Pag nag-shoot, bawal na bawal yung merong dadaan sa harap ng camera, hindi ba? So, napaka-imposible na hindi namin mapapansin yon or magkakat kami. Feeling ko ano yun, nakalaylay na jacket, balabal o kamay na paano sa ano ng, hindi ako convinced. Next! Overtime na tayo, men. So, usually pag Halloween, di ba, mga haunted house, Kasi ano naman, Igan. Pero yung time na yon, may kasama kaming mga paranormal expert. Kilala naman ng Baguio, di ba? Ay, mga white lady, mga nagpapating. Forward na natin ha, overtime na tayo eh. Parang dumaan na shadow. So, rewind. Shadow talaga. Ano kaya ang maaaring paliwanag para sa mga imaheng nakita sa mga video na ito? Ano yung parang shadow doon? Ito mula sa program. Hindi rin namin lubos na maipaliwanag ang laman ng video na ito mula sa programang Emergency. Halloween. Wala eh. Parang sobrang... Alin dyan yung ano? To? Halloween special namin. So, usually pag Halloween, di ba, mga haunted house, sinapian, ganyan. Pero yung time na yon, may kasama kaming mga paranormal expert. Kilala naman ng Baguio, di ba? Ay, mga white lady, mga nagpapakita kung ano-ano. Pero ito, yung particular experience na ito, doon sa basement ng isang building, parang first time na nangyari sa akin. So, diretso. So, may hawak siyang parang aparatos na nakakasense ng energy, ganyan. So, lakad, basement, ganyan-ganyan. Nung nire-review na yung tape, doon may nakitang parang dumaan na shadow. So, rewind. Shadow talaga. Asa yung shadow dyan? Ano Ito? kaya ang maaaring paliwanag para sa mga imaheng nakita sa mga video na ito? Pinuntahan namin ang isang visual effects expert para kunin ang kanyang opinyon. Madali lang gumawa ng effect ng may multo na nakikita sa camera. Eksperto si Sergio naman, sobrang obvious naman pagka CGI yung gagawin mo. Special effects sa ating mga paboritong telefantasya. Para makagawa ng multo sa video, kailangan lang daw ang isang special software, malikot na imahinasyon at ilang minuto sa harap ng computer. Basically, what we can do or what I do, yun sa job namin, is making effects na believable. O ayan, instant multo. Bukod sa tao, Pero hindi eh. at halaman, sa CGI naman na yung inano niya eh. ng ibang nilikhang nabubuhay sa mundong ito.
Kasama ang isang psychic consultant at isang visual effects artist, muli naming pinanood ang mga videos. Una nilang pinag-aralan ang kuha ng programang Lovely Day. Interesting. Kasi if you take his word for it, sige, pwede. Ako, Pwede ito nakasabit eh. Nakasabit na something ito sa gilid ng pinto. 'Di ba? Hindi siya talagang, mukha naman talaga siyang kung titingnan mo, mukha talaga siyang bata na nakatagilid. Pero kung titingnan mo, para siya nakasabit lang sa gilid ng pinto na something. Pwedeng dalawang t-shirt na black tsaka puti. Or kung ano man ito, no, yung sampayan na, alam niyo yung portable na sampayan. Pwedeng ganun eh. Kasi hindi naman siya hindi naman siya gumagalaw, 'di ba? Hindi naman na-establish na gumagalaw 'yan eh. ko lang if you're going to ask me, it's possible na na tao yun because it's too solid for one. Too solid for one. Probably baka merong bata sa ibang neighborhood or whatever, malapit dyan, napadaan din. Hindi siya gumagalaw eh. Black or white. Meron tao talaga dyan. Tsaka isa pa, kung napadaan niya, ano ba yun? Nakadaanan, nagbihis pa ng bestida? Sinabi na magkinunan, wala. And there's no explanation. There's no technical explanation. It's either kung nandyan talaga siya, nandun. Hindi siya gumagalaw eh. Parang steady lang siya dun eh. Nang mapanood naman nila ang footage ng programang Emergency, nagtugma ang opinyon ng aming mga eksperto. Hindi ko talaga na-itsurahan ito eh. I would agree on that. Authentic. I think may nakita doon talaga. Pwede ko siyang i-replicate actually. Pero yun kasi masyadong authentic. Na tama yung pag-blur nung pagpanong camera. May blurring kasing mangyayari doon eh. May form siya. Kita mo yung shadow ng ulo, kita mo yung shadow ng pero hindi. So meaning, totoong meron doon. 'Di ba? Meron talaga doon. Ito ba 'yon? Meron doon. Now, ang pagdidebatehan kasi diyan kung multo ba talaga to or object na nandoon lang. Kasi hindi naman natin alam kung ano 'yan eh. Yes, pwede ko isipin na tao 'yan na multo nga na nakatalikod, na nakayuko, pwede no. Kaya lang, na psychological priming ko na kayo na yun dapat yung isipin eh. Di ba, men? Ngayon, kung totoo man yan, napakatangkad na tao niyan dahil supposed to be malayo yan eh. Eh si Igan nandito pa eh. Dahil kung lalapit siya dyan, mas matangkad sa kanya yan. Ganun ka-defined. Usually, kasi pag video cam, medyo may noise yun, di ba? Night effect pa. So I think tama yung kulay niya. Hindi siya edited, pero it doesn't mean na multo. Huli namin pinakita kina Serge at Alex ang video mula sa programang Women's Desk ng QTV. Too fast. Tama naman yung pixelation nito. Ito. So I think meron talaga. May ako rin. So may nakunan. Sumasakay lang si... Parang may good morning towel siya. Oops. Hindi para nakaano yung para schoolgirl uniform, yung sailor type. Feeling ko kamay ito eh. May hawak-hawak na towel na kamay na gumanon. Diba? Kasi lahat sila, hindi naman definitive. When you say definitive kasi, katulad nito, no, yung nakikita sa monitor, define natin na babae talaga ito. Yan nasa monitor. Pero yung dumaan kasi, hindi naman definitive na hindi naman siya definitive na tao eh. Feeling ko, kamay ito ng krudo na may daladalang towel or balabal o kung ano na gumanon. Napadaan sa harap. Kasi skin tone ito eh. Hindi mo naman masabi na mukha yan. 'Di ba? Baka braso yan nung crew. Distinguish yung mata at saka nose. Hindi mo makita yung eyes at saka nose. 'Di ba? Ano to? Kamay ito. Na humagip sa harap ng camera. Mas authentic pa to eh.
Sinubukan ng aming team na gayahin ang naturang interview at ang pagtawid ng isang tao. Hindi, dapat ganun kamay, mabilis. Nakailang take din kami. Tama na i-replicate mo, pero kamay yun eh. Pero sa huli, hindi pa rin namin magaya ng eksakto ang Kasi nga sobrang bilis nun. Di ba? Kasi pinagpapalagay nila tao yun eh. Hindi naman tao yun. Part ng tao. I think authentic. Ako, overtime na tayo, 40 minutes. Na bata. multo man o mga nagkatagpi-tagping pagkakataon lamang. Para sa ating mga So, tapusin na natin kasi overtime na tayo eh. Yun lang po muna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.